Viral na balita online simula pa kagabi hanggang ngayon. May lisensya ka ba pero hindi mo alam ang batas kalsada? Oras na para malaman mo ang tama sa mali upang wala nang mamuong pagtatalo o pag-aaway. Isang halimbawa po rito ang mag-asawang nag-viral po. Ano po? Matapos na mato ang kanilang sasakyan, ngunit dahil hindi nila matanggap ang kanilang paglabag sa batas kalsada, ay nakipagmataasan sila ng boses kay MMDA spokesperson Celine Pilago. Hindi ito yung 5 minutes ha, iba yun. Laos na yun, ito both sides naman. Hashtag both sides. Kung anong update sa mag-asawang ito at kung ano ang pahayag ng MMDA spokesperson ukol sa kanila, tutukan po sa trending report ni Victor De Guzman. Binigyang linaw ni MMDA spokesperson Celine Pialago ang viral video ngayon sa social media na pagtatalo sa pagitan nito at ang mag-asawang natow nila ang sasakyan matapos lumabag sa batas, illegal parking. Ayan o, 3,000 kami ng parking. Sasabihin ko lang to eh. Siyempre naman dumating kayo. Wala naman kayong ano. Galit na nakikipagtalo ang dalawang mag-asawa sa isang MMDA officer at sa spokesperson ng MMDA na si Celine Pialago matapos ito ang kanilang sasakyan dahil ito ay nagpark sa isang no parking area sa Cubao. Aming nakapanayam ang MMDA spokesperson na si Celine Pialago ukol sa issue na ito. Yung avenue po na yun, ang nakalagay po doon na sign na mismong MMDA pa ang naglagay is no parking at this side. No parking this side, meaning one-side parking. Pwede ka sa kabila. Unfortunately, itong mag-asawa po, nakapark sila doon sa paradahan na hindi sila dapat magparada. So, ginawa naman po natin na yung 5-minute procedure, hindi ho sila lumabas. Kaya ho nahila na ho yung sasakyan bago pa ho sila magalit at magkaroon ng diskusyon. Ngunit ang ipinaglalaban ng mag-asawa, bakit hindi raw ipatupad na no parking both sides? And ang ini-insist po nila sa video na yan, na bakit yung kabilang side, hindi ito. Ang gusto lang ho natin ipaliwanag sa mag-asawa, merong existing policy na yung street na yon in particular ay allowed ang one-side parking. So hindi pwede ang double parking. So sila naka-double parking sila during that time. So gusto nila, if we will enforce the law, gawin nating no parking both sides. Yun naman ho yung ipinapaliwanag natin sa kanila na no parking both sides can be implemented pero dadaan ho ulit yun ng council. Hindi ho sa araw at oras na gusto nila dahil ho sila lang yung naagrabyado. Hindi ho ganun. Base kay Pialago, wala namang tensyong naganap o sakitan matapos ang viral video. Na-recover naman ng mag-asawa ang kanilang sasakyan para sa mga motoristang matotow. Ang inyong sasakyan ay makukuha sa MMDA Tumana Impounding Area sa Marikina. Ngunit kinakailangan magbayad ng mahigit sa 1,500 pesos na flat rate nito. Ang 1,500 pesos ay para sa unang 4 na kilometro ng pagtotow at sa mga susunod na kilometro ay kinakailangan magdagdag ng 200 piso. So kung mahihila ho kayo dito sa may Balintawak at dadalhin ho sa Tumana, unang 4 na kilometro ay 1,500. Yun ho yung flat rate. Sunod na mga kilometro would be 200 pesos per kilometer. Samantala, ni MMDA spokesperson Celine Pialago para sa mga motoristang nakatutok ngayon. Well, I've been saying this na ang 5 minutes of fame arguing to our motorists is not worth it. Yung 5 minuto ng pakikipag-away kapalit ko nitong pag-viral natin sa social media, hindi ho worth it. Kami ho, wala ho kami intensyon na mag-viral dito. Kami ho, kaya ho ito na ipopost sa social media is for education and public information. Gusto ho natin na hindi maulit to sa ilang mga motorista na mahilig mag-illegal parking, na hindi alam yung batas, na hindi alam kung ano ang purpose ng sidewalk. Yun yung purpose ng pag-video natin. And the rest, if you want to contest, ang Traffic Adjudication Board po ay bukas para sa mga violators na gustong magreklamo. Magsilbi sana itong aral para sa lahat ng mga motorista. Samantala, nilinaw naman ni MMDA spokesperson Celine Pialago na maayos nang nakuha ng mag-asawang kanilang sasakyan dahil ang issue na ito ay naganap 1 buwan na ang nakalipas, ngunit ngayon labang nag-trending.
Para sa DZRH Network News, Victor de Guzman naglilingkod sa pagbabalita. Para updated ka sa mga ganapan sa loob at labas ng bansa, mag-subscribe sa DZRH News Television YouTube channel. Mag-like, share, comment at i-ring ang bell para araw-araw updated ka.